Narinig ni Tricia ang dahan-dahang pagpihit ng susi sa pinto. Isang pamilyar na tunog na sa gabing iyon ay tila nagdala ng kaba sa kanyang dibdib. Napatayo siya mula sa hapagkainan, inayos ang suot na pulang bestida, at sinalubong ang asawa ng may pinilit ng ngiti. Pumasok si Hanson at kasabay ng pagod niyang anino ay isang hindi pamilyar na amoy. Isang pabango ng babae. Matamis, pero matapang. At siguradong sigurado si Tricia, hindi yun ang pabango niya. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang lahat ng pag-asa at pananabik na inipon niya buong araw ay tila bulang biglang naglaho. Sa likod ni Hanson, nakahain ang isang perpektong hapunan para sa dalawa. May dalawang kandilang nakasindi sa gitna ng mesa. Ang apoy nito ay sumasayaw kasabay ng malamyos na musikang nagmumula sa speaker. Ang paboritong steak ni Hanson, medium rare, ay nakahain na. Ang paborito nilang red wine ay nakasalin na rin sa 2 kopita. Ito dapat ang perpektong gabi. Ang kanilang ika-7 anibersaryo. "Sorry, I'm late," sabi ni Hanson. Halos hindi tumitingin sa kanya. Inilapag nito ang briefcase sa sofa at niluwagan ng kurbata. Nagka-emergency meeting lang sa office. Emergency meeting. Iyon na lagi ang dahilan sa tuwing uuwi itong oras ng gabi. Okay lang. Ang mahalaga, nakauwi ka. Sagot ni Tricia, pilit pinapakalma ang sarili. "Naghanda ako ng dinner. Happy anniversary, mahal." Lumapit si Hanson at binigyan siya ng isang mabilis na halik sa pisngi. At doon, mas lalong nanuot sa kanyang pangamoy ang banyagang pabango. Napapikit si Tricia. Ang init ng dugo niya ay unti-unting umakyat sa kanyang ulo. "Happy anniversary," sabi ni Hanson. May kinuha mula sa kanyang briefcase, isang maliit na paper bag na may logo ng isang department store. "Para sa'yo." Binuksan ni Tricia ang regalo. Isang silver na kwintas na may maliit na puso bilang pendant. Maganda ito, pero alam niyang hindi ito pinag-isipan. Ang ganitong klase ng regalo ay mabibili ng kahit sino para sa kahit sino. Hindi ito tulad ng mga regalo ni Hanson dati na laging personal at puno ng kahulugan. "Salamat," sabi niya, at isang pekeng ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mukha. "It's beautiful." Naupo sila sa hapagkainan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa musikang tumutugtog. Si Tricia ang unang bumasag dito. "Kamusta ang araw mo?" "Pagod. Maraming ginawa." Maikling sagot ni Hanson habang hinihiwa ang steak. Sinubukan muli ni Tricia. "Naalala mo ba noong unang anniversary natin? Dinala mo ako sa Tagaytay. Nagpiknik tayo sa tabi ng lawa." Bahagyang tumango si Hanson, pero ang mga mata nito ay nasa plato lang. "Oo naman." Ngunit alam ni Tricia sa tono ng pananalita nito na hindi nito talaga naaalala. Biglang tumunog ang cellphone ni Tricia na nasa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Kira, ang kanyang best friend, ang lumabas sa screen. Agad niya itong sinagot. Masaya na may ibang makausap kahit sandali lang. "Hello, friend." "Friend, kamusta ang surprise mo? Nagustuhan ba ni Hanson?" Masiglang tanong ni Kira mula sa kabilang linya. Si Kira lang ang nakakaalam ng lahat ng plano niya para sa gabing iyon. Napatingin si Tricia kay Hanson na patuloy lang sa pagkain. Humina ang kanyang boses. "Oo naman, nandito na siya." Naramdaman marahil ni Kira ang lungkot sa kanyang boses. "Okay ka lang ba, Trish? Bakit parang may problema?" Hindi na napigilan ni Tricia ang sarili. Kailangan niyang ilabas ang bumabara sa kanyang lalamunan. "Kira, may naamoy akong ibang pabango sa kanya." Natahimik si Kira sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ito sa isang seryosong tono. "Anong pabango?" "Hindi ko alam." "Pabango ng babae. Napakatapang." Isang mahabang katahimikan ulit. "Trish, baka naman nagkakamali ka lang." Mahinahong sabi ni Kira. "Baka naamoy mo lang sa elevator
O baka sa katrabaho niya? Hindi, Kira. Iba Hanyam. Ang lakas ng amoy. Nananakit ang dibdib ko. Huminga ka ng malalim, friend. Pag-aalala ni Kira. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Baka lalo ka lang masaktan. Ngunit huli na ang lahat. Ang isip ni Tricia ay lumilipad na. Lumilikha ng mga imahe na hindi niya gustong makita. Si Hanson na may kasamang ibang babae, masaya, tumatawa. Pero paano kung totoo? Halos pabulong na tanong ni Tricia. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Kira. Kung gusto mo talagang makasiguro, sabi nito, ang boses ay maingat at puno ng pag-aalala. May alam akong paraan para malaman natin ang totoo. Napatingin si Tricia sa asawang abala pa rin sa pagkain, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob niya. Ang alok ni Kira ay parang isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Nakakatakot, Kapitan, pero mas nakakatakot kung hahayaan niya lang ang sarili na tuluyang lumubog sa dagat ng pagdududa. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na coffee shop, nakaupo si Tricia sa tapat ni Kira. Magdamag siyang hindi nakatulog. Ang mga mata niya ay bahagyang namamaga at bawat galaw niya ay mabagal, tila bapasan niya ang buong mundo. Si Kira naman ay nakatingin sa kanya ng may buong pag-aalala. Inabot nito ang kamay ni Tricia na nasa ibabaw ng mesa at marahang pinisil. Anong nangyari pagkatapos kong tumawag? Mahinang tanong ni Kira. Huminga ng malalim si Tricia bago nagsalita. Wala. Nagkunwari akong walang narinig. Nagkunwari akong okay lang ang lahat. Tinapos namin ang dinner. Nginitian ko siya. Pero Kira, sa loob-loob ko, para akong pinapatay. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang sakit isipin na yung taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo, yung taong akala mo kilalang kilala mo, ay kaya kang lokohin ng ganito. Hindi na niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, na agad sinundan ng iba pa. Yumuko siya. Ayaw ipakita ang kanyang kahinaan, pero ang pagyanig ng kanyang mga balikat ay hindi maitatago. Agad na lumipat ng upuan si Kira. Tumabi sa kanya at niyakap siya. Iiyak mo lang lahat, friend. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sa balikat ni Kira, ibinuhos ni Tricia ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa na kinimkim niya magdamag. Ang balikat na yon, na sa loob ng maraming taon, ay naging sandalan niya, ang siyang nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting lakas. Nang medyo kumalma na si Tricia, marahang nagsalita si Kira. Naalala ko tuloy yung pinsan ko sa probinsya. Ganyan na ganyan din ang nangyari sa kanya. Nagsimula sa mga late na pag-uwi, sa mga biglaang business trip, hanggang sa nalaman na lang niya na may iba na pala itong pamilya sa ibang bayan. Tumingin si Kira sa mga mata ni Tricia. Ang mukha niya ay puno ng awa. Huli na nang malaman niya, Trish. At ayokong mangyari sa'yo yon. Ayokong maging huli ang lahat para sa'yo. Ang kwento ni Kira ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng takot ni Tricia. Bigla, ang pagdududa niya ay hindi na lang isang paranoia. Naging isa itong posibleng katotohanan. Anong gagawin ko, Kira? Nanginginig na tanong ni Tricia. Natatakot ako sa kung anong malalaman ko. Hinigpitan ni Kira ang hawak sa kamay niya. Kailangan nating alamin ang totoo. Masakit, oo. Pero mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan. Kung mayroon man siyang tinatago, karapatan mong malaman. Tumango si Tricia, kahit pa ang puso niya ay kumukontra. May paraan. Pagpapatuloy ni Kira, ang boses niya ay halos pabulong na. Ang cellphone niya, nandoon lahat ng sekreto ng isang tao. Napatingin si Tricia kay Kira, gulat. Pero, paano? Hindi ko pwedeng kunin yon sa kanya. Hindi mo kukunin. Pagtatama ni Kira, hihiramin mo lang. Kapag tulog na siya, kapag mahimbing na ang tulog niya, buksan mo ang email niya,
ang messages niya. Tingnan mo ang call logs. Kahit ilang minuto lang, sapat na yon para makahanap tayo ng sagot. Ang ideya ay tila isang malaking kasalanan para kay Tricia. Ang paglabag sa privacy ng asawa niya ay isang bagay na hindi niya naisip na gagawin kailanman. Pero nang maalala niya ang amoy ng pabango, ang malamig na pakikitungo, at ang kwento tungkol sa pinsan ni Kira, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Pag-uwi ni Tricia ng gabing iyon, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Hanson. Nakabukas ang ilaw sa tabi ng kama at ang cellphone nito ay nakacharge sa nightstand. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang konsensya niya ay sumisigaw. Mali ito, Tricia. Hindi ito tama. Ang konsensya niya ay sumisigaw. Mali ito, Tricia, hindi ito tama. Pero isang boses sa kanyang isipan, isang boses na puno ng sakit at pagtataka, ang sumagot pabalik. Pero mas mali ang lokohin ka. Mas mali ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Sumilay sa kanyang alaala, ang amoy ng pabango, ang malamig na titig ni Hanson, ang pekeng ngiti, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Pinalitan ito ng isang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahan-dahan, sa nanginginig na kamay, inabot niya ang cellphone. Bawat segundo ay parang 1 oras. Maingat niyang inalis ang charging cable. Pinakiramdaman niya si Hanson, pero mahimbing pa rin ito at marahang humihilik. Bumalik siya sa kanyang gilid ng kama, umupo, at hinarap ang screen. Ang password. Alam niya ang password. Ang anniversary date nila. Napangiti siya ng mapait. Ang araw na dapat ay sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan ang siyang magiging susi sa pagtuklas niya ng kataksilan. Tinipa niya ang mga numero. 0715. Bumukas ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang email application. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas. Naakala niya ay maririnig ni Hanson. Binuksan niya ang inbox. Puno ito ng mga email galing sa trabaho, mga promo, at mga walang kwentang anunsyo. I-scroll pa sana niya pababa nang may isang subject line na pumukaw sa kanyang pansin. Booking confirmation. The Elysian Shores Hotel. Hindi ito email galing sa trabaho. Isang hotel. Napatigil ang kanyang paghinga. Pinindot niya ito. Unti-unting lumabas ang mga detalye sa screen at bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Guest name? Mr. Hanson Serrano check-in date. Saturday. This coming weekend. Room type? Ocean View King Suite. Number of guests? 2 adults, 2 matanda. Sa darating na Sabado, napahawak si Tricia sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Gumuho ang mundo niya. Hindi na ito isang simpleng pabango. Hindi na ito isang simpleng pagdududa. Ito na. Ito na ang pruweba. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan ay nasa harap na niya. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Bumalik siya sa inbox. Nagbabaka sakaling may makita pa. At doon, sa ilalim ng email ng hotel, may isa pang kumpirmasyon. Your flight to Palawan is confirmed. Ang mga mata ni Tricia ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang puso niya, na kanina lang ay dumadagundong, ay tila biglang huminto sa pagtibok. Naramdaman niya ang pag-akyat ng lamig mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Hawak niya ang telepono, hawak niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan yon ay mas mabigat at mas masakit kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Parang isang estatwa si Tricia sa gilid ng kama, hawak ang telepono na tila isa itong bomba na anumang oras ay sasabog. Ang mga luhang kanina'y pinipigilan niya ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pait.
Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa nightstand, isinaksak muli ang charger at bumalik sa pagkakahiga, ngunit hindi na para matulog. Magdamag siyang nakatitig sa kisame, ang mga imahe ng email, isang hotel suite na may tanawin ng karagatan, 2 tiket sa eroplano, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang romantic getaway, isang pangarap na biyahe, pero hindi para sa kanya. Kinaumagahan, bago pa man magising si Hanson, tahimik na siyang bumangon. Hindi niya magawang tingnan ang mukha nito. Ang bawat paghinga ni Hanson sa tabi niya ay parang isang insulto. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Kira. Kira! Sabi niya sa sandaling sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay basag at walang buhay. Tama ka. Tama ang lahat ng hinala mo. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Kira. Trish, anong nangyari? Ginawa mo ba? Oo, at sana hindi ko na lang ginawa. Nagkita sila sa parehong coffee shop, sa parehong mesa. Ngunit ngayon, ang lungkot ni Trisha ay 10 beses na mas matindi. Inilabas niya ang kanyang sariling cellphone at ipinakita kay Kira ang mga litratong kuha niya mula sa telepono ni Hanson, ang booking confirmation sa hotel, ang flight details papuntang Palawan. Napasinghap si Kira, kunwari na bigla. Oh my God, Trish, grabe. Hindi ako makapaniwala. Ako rin, mahinang sagot ni Trisha. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gusto kong magwala, gusto kong sumigaw, pero parang manhid ako. Sino ang kasama niya? Tanong ni Kira, ang mga mata ay nagpapakita ng galit para sa kaibigan. Nakalagay ba ang pangalan? Umiling si Trisha. Hindi. Nakatago. 2 adults lang ang nakalagay. Biglang tumahimik si Kira, tila may malalim na iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali, napatingin ito kay Trisha. Friend, may naalala ako. Noong nakaraang buwan, sa isang company event, narinig ko si Hanson na may kausap sa telepono. Nabanggit niya ang SkyGo Tours. Ano yon? Isang travel website, medyo bago. Sabi niya, doon daw siya nakakakuha ng magagandang travel deals. Baka lang naman, kung doon siya nag-book, makita natin ang detalye. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay kay Trisha. Paano? Alam mo ba ang login details niya? Tumango si Trisha. Pareho lang ang password niya sa lahat ng bagay. Ang anniversary namin. Ang pagsambit sa salitang yon ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang dibdib. Agad na inilabas ni Kira ang kanyang laptop. Tingnan natin. Wala namang mawawala kung susubukan. Nanginginig ang mga kamay ni Trisha habang tinitipa ang email address at password ni Hanson sa website. Bawat letra ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sa pag-click niya ng enter, para niyang binubuksan ng pinto patungo sa sarili niyang impyerno. Bumukas ang account. Sa ilalim ng My Bookings, may isang transaksyon, destination, El Nido, Palawan, Royal Paradise Resort. Passengers, 2, at sa ibaba nakalista ang mga pangalan. 1. Serrano, Hanson M. At ang pangalawa, 2. Name withheld upon passenger's request. Bakit? Bakit nakatago? Tanong ni Trisha. Ang boses ay nanginginig. Para hindi mo malaman. Seryosong sagot ni Kira, hinahaplos ang likod niya. Para kung sakaling makita mo man ito, hindi mo pa rin malalaman kung sino. Plinano niya ito, Trish. Plinano niya ang lahat. Ang mga salitang iyon, ngayon, ang huling tulak na kailangan ni Trisha para tuluyang bumagsak. Nabitiwan niya ang cellphone. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at napaupo siya sa sahig ng coffee shop sa gitna ng mga taong nagkakape at nagtatawanan. Wala na siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Humagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang iyak ng isang babaeng ibinigay ang lahat,
Nagtiwala ng buo at sinuklian lang ng isang napakalaking kasinungalingan. Lumuhod si Kira sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. "Shh! Friend, tahan na. Nandito ako." Ngunit habang yakap nito ang naghihinagpis na kaibigan, isang bahagyang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Kira. Isang ngiting hindi nakita ni Tricia. Matapos ang ilang minuto, nang medyo humupa na ang pag-iyak ni Tricia, hinawakan ni Kira ang kanyang mga balikat at pilit na itinayo. Tinitigan siya nito sa mata. Ang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. "Hindi tayo pwedeng umupo lang dito at umiyak, Trish," sabi ni Kira sa isang matatag na boses. "Kailangan nating malaman kung sino ang babaeng yan." Huminga ito ng malalim bago idinugtong ang mga salitang magpapabago sa lahat. "At sa Sabado, susundan natin siya." Ang araw ng Sabado ay dumating na parang isang executioner. Malamig, walang awa, at hindi maiiwasan. Para kay Trish, ang mga araw na lumipas ay isang mahabang bangungot. Araw-araw, ngumingiti siya kay Hanson. Inaasikaso ito at nagkukunwaring normal ang lahat. Ngunit sa bawat pagngiti niya, isang piraso ng kanyang puso ang namamatay. Ngayon, nakaupo siya sa passenger seat ng kotse ni Kira, nakaparada sa tapat ng isang marangyang hotel na may pangalang The Elysian Shores. Ang bawat kotse na dumadaan, ang bawat taong naglalakad, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. "Handa ka na ba?" tanong ni Kira. Ang boses ay kalmado, pero ang mga mata ay nakatutok sa entrance ng hotel. Tumango lang si Tricia. Hindi niya magawang magsalita. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone, ang tanging sandata niya sa digmaang ito. "Tandaan mo, Trish," sabi ulit ni Kira. "Gagawin natin to para sa'yo, para sa katotohanan." Ilang minuto pa nang nakakabinging katahimikan ang lumipas at pagkatapos, isang pamilyar na taxi ang huminto sa tapat ng hotel. Bumukas ang pinto at bumaba si Hanson. Biglang nanikip ang dibdib ni Tricia. Suot nito ang paborito niyang polo shirt, ang regalong ibinigay niya noong kaarawan nito. Ang makita itong suot iyon habang papunta sa kanyang katagpuan ay isang sampal sa kanyang mukha. Lumingalinga si Hanson sa paligid, tila may hinahanap o iniiwasan, bago mabilis na pumasok sa malaking glass door ng hotel. Ang bawat hakbang nito ay parang isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Nanggigigil na kinuyom ni Tricia ang kanyang kamao. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumugod doon. Kalad ka rin ito palabas at isigaw. Sa buong mundo ang ginagawa nito. Pero pinigilan niya ang sarili. "Kalma lang," sabi ni Kira, na parang nabasa ang kanyang isip. Pagkatapos ng halos 5 minuto, isang taxi na naman ang dumating. Bumukas ang pinto at isang babae ang bumaba. Nakatalikod ito sa kanila. Mahaba at alon-alon ang buhok nito. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Pamilyar ang tindig nito. Pamilyar ang paraan nito ng paglalakad. Inabot ni Kira ang isang pares ng binoculars kay Tricia. "Tingnan mo." Nanginginig na itinaas ni Tricia ang largabista sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng lente, mas luminaw ang imahe. Ang babae, ang buhok niya, ang hubog ng kanyang katawan. "Kira!" Halos pabulong na sabi ni Tricia. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Parang kilala ko siya." Bago pa man makasagot si Kira, pumasok na rin sa hotel ang babae na wala sa kanyang paningin. Ibinaba ni Tricia ang largabista. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Hindi pwedeng siya." Tumingin sa kanya si Kira. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding determinasyon. "Dito ka lang. Huwag kang aalis. Ako ang papasok. Aalamin ko kung sino siya at kung saang kwarto sila nagpunta."
Kira, mag-ingat ka. Nag-aalalang sabi ni Tricia. Ngumiti si Kira. Isang ngiting dapat sana ay nagbibigay lakas. Pero may kakaiba dito. Para sa'yo, friend. Gagawin ko ang lahat. Bumaba si Kira ng kotse at buong kumpiyansang naglakad papasok sa hotel na para bang isa siyang bisita. Naiwan si Tricia sa loob ng sasakyan, mag-isa sa kanyang mga demonyo. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras ng paghihirap. Nakatitig lang siya sa entrance ng hotel, naghihintay, nanginginig. Ano na ang nangyayari sa loob? Nahuli ba si Kira? Ano ang nakita niya? Ang kanyang isipan ay lumilikha ng 1,000 posibleng eksena at bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Pagkatapos ng tila walang katapusang 10 minuto, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message galing kay Kira. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan ang mensahe. Ang mga salita sa screen ay tila tumalon at sinampal siya. Trish, nasa room 502 sila. Alam ko na kung sino siya. Maghanda ka. Parang may sariling isip ang mga paa ni Tricia. Bumaba siya ng kotse, tinawid ang kalsada at pumasok sa lobby ng hotel. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Sa tapat ng elevator, naghihintay si Kira. May inabot ito sa kanya, isang puting keycard. Paano mo to nakuha? Gulat na tanong ni Tricia. May mga paraan, Trish. Mabilis na sagot ni Kira, umiiwas ng tingin. Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga, malalaman mo na ang totoo. Lakasan mo ang loob mo. Hindi na nagtanong pa si Tricia. Sumakay sila sa elevator. Ang bawat pag-akyat ng palapag ay tila pag-akyat niya sa entablado ng sarili niyang trahedya. Tahimik lang sila. Walang salita ang kayang maglarawan sa bigat ng atmosfera sa loob ng maliit na espasyong iyon. 5th floor. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang pasilyo ay mahaba at nababalot ng makapal na carpet na halos lumulunok sa bawat tunog. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Tricia. 501, 503, 50. Huminto sila sa tapat ng pinto na may numerong 502. Huminga ng malalim si Tricia. Tumingin siya kay Kira na tumangulang na para bang sinasabing, "Kaya mo yan." Itinapat ni Tricia ang keycard sa sensor. Isang maliit na berdeng ilaw ang umilaw, sinundan ng isang mahinang pag-click. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Hindi ito nakalak ng husto. Bumukas ito ng walang ingay. Mula sa siwang, una niyang narinig ang mga tunog. Isang mahinang halakhak ng isang babae. Isang boses ng lalaki na puno ng lambing. "Ang kulit mo talaga," sabi ng boses ni Hanson. Sumilip si Tricia. Ang kwarto ay maluwag at maganda. Ngunit hindi ang ganda ng kwarto ang nakita niya. Ang nakita niya ay si Hanson, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa pinto. At sa harap nito, may isang babaeng nakasuot lang ng puting bathrobe ng hotel. Nakayakap ang mga braso ni Hanson sa baywang ng babae. Naniga si Tricia sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito na yon. Ang eksenang paulit-ulit na tumakbo sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan ay nagkakaroon na ng buhay sa harap niya. Hinawakan niya ang gilid ng pinto para suportahan ang sarili. Ang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Narinig niyang nagsalita si Hanson. Ang boses ay puno ng pangako at lambing na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. "Sinabi ko na sa'yo, Kira. Malapit na. Konting tiis na lang." Ang pangalang iyon, Kira. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa isipan ni Tricia. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay sa kanyang tainga ay mas malakas pa sa tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka kapangalan lang. Baka. At pagkatapos, dahan-dahang humarap ang babae. Ang buhok nito
ay bahagyang magulo. Ang mga labi ay bahagyang namamaga. Ngunit ang mukha ay hindi maipagkakamali. Ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan, ang mukha ng taong kanina lang ay yumayakap sa kanya, nagsasabing, "Nandito lang ako." Ang ngiti sa mga labi ni Kira ay unti-unting nawala nang makita nito si Tricia sa may pintuan. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng takot at pagkatapos ng isang malamig na pagtanggap. Sa sandaling iyon, naintindihan lahat ni Tricia. Ang pabango, ang mga manhinala, ang kwento tungkol sa pinsan, ang travel website, ang keycard, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang perpektong pag-arte, isang perpektong pagkakanulo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kwarto. Maging si Hanson ay natigilan, nakatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkataranta at pagkalito. Ngunit ang mga mata ni Tricia ay nakatutok lamang kay Kira, sa babaeng tinuring niyang kapatid. Walang luhang pumatak. Ang lahat ng sakit at pighati sa kanyang dibdib ay nagkristal at naging isang bagay na mas matigas, mas malamig, at mas mapanganib, purong galit. Humakbang siya paatras, paalis sa siwang ng pinto. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata nilang dalawa. Isang maliit, mapait, at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Congratulations," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Pagkatapos, sa parehong katahimikan, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan ang dalawang taksil sa loob ng kanilang pinagtataguan. Ang mahinang pagklik ng pinto ay ang huling tunog ng kanyang dating buhay at ang unang tunog ng digmaang sisimulan niya. Nang sumarado ang pinto, ang mahinang pagklik nito ay parang tunog ng isang kandado na nagsasara sa isang bitag. Nananatili pa ring tulala si Hanson, nakatingin sa pintuan na para bang isa yung multo. Ngunit si Kira, pagkatapos ng unang bugso ng pagkagulat, ay dahan-dahang nakabawi. Isang kakaibang sensasyon ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi takot, hindi pagsisisi, tagumpay. Sa wakas, sabi ng isang boses sa kanyang isipan, nangyari na rin. "Kira, anong gagawin natin?" Nanginginig na tanong ni Hanson. Ang mukha ay namumutla. Nakita niya tayo. Oh God, nakita niya tayo. Hindi agad sumagot si Kira. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Sa simula ng lahat, naalala niya ang araw ng kasal ni Tricia at Hanson. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang bestida bilang maid of honor. Pinapanood ang kanyang matalik na kaibigan na parang isang prinsesa sa tabi ng prinsipe nito. Ngumiti siya para sa mga litrato. Niyakap niya si Tricia ng mahigpit at bumulong ng "Congratulations, friend." Pero sa loob-loob niya, isang apoy ng inggit ang nagliliyab. Bakit si Tricia? Bakit laging siya ang nakakakuha ng lahat? Ang perpektong pamilya, ang yaman, at ngayon, ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Doon nagsimula ang laro. Isang laro ng pasensya at pagkukunwari. Naalala niya ang isang company party, 2 buwan na ang nakalipas. Lasing si Hanson. Habang abala ito sa pakikipag-usap sa mga boss, kinuha ni Kira ang coat nito na nakasabit sa isang upuan. Mula sa kanyang purse, inilabas niya ang kanyang pabango. Isang pabango na alam niyang hindi gusto ni Tricia at bahagya itong isinpray sa kwelyo ng damit. Isang maliit na buto ng pagdududa, itinanim sa tamang lugar. At pagkatapos, ang pinakamatalino niyang galaw. Bilang isang IT professional, hindi mahirap para sa kanya ang gumawa ng isang perpektong pekeng email. Isang gabi, habang nag-overtime, binuksan niya ang kanyang laptop at maingat na ginawa ang isang booking confirmation mula sa Elysian Shores Hotel. Ginamit niya ang isang template na mukhang lehitimo.
Inilagay ang pangalan ni Hanson at ipinadala ito sa sarili nitong email address. Tinitiyak na ang petsa ng pagpapadala ay mukhang luma na. Lahat ay kalkulado, lahat ay plinano. Ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin ang tamang pagkakataon para itulak si Tricia sa tamang direksyon. At ang anibersaryo nila ang naging perpektong pagkakataon. Kira! Ang sigaw ni Hanson ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nagpapanik na ito, naglalakad pabalik-balik sa loob ng kwarto. Naririnig mo ba ako? Anong gagawin natin? Tatawagan niya ang mga magulang ko. Ang mga magulang niya. Sisirain niya ako, Kira. Sisirain niya tayo. Kalmado siyang lumapit kay Hanson at hinawakan ang mga braso nito para patigilin. Tinitigan niya ito sa mata. Hanson, tumingin ka sa akin. Tumigil ito. Ang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang itsura ng isang taong nasukol. Hayaan mo siya, sabi ni Kira sa isang boses na matatag at puno ng kumpiyansa na nagpagulat maging kay Hanson. Hayaan? Baliw ka ba? Halos pasigaw na sagot nito. Hindi mo ba nakita ang itsura niya? Parang papatayin niya tayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kira. Iyon ang gusto niyang isipin mo, na malakas siya. Pero kilala ko si Tricia. Sa likod ng galit na yon, durog na durog siya ngayon. Uuwi yon, iiyak, magmumukmok. Ganoon siya, Hanson. Mahina. Inayos niya ang kwelyo ng damit ni Hanson. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa leeg nito. Ito na ang hinihintay natin, hindi ba? Ang malaman niya. Ngayong alam na niya, wala na tayong kailangang itago. Tapos na ang laro. Anong laro? Naguguluhang tanong ni Hanson. Kira, hindi ito laro. Buhay natin to. Hindi, naisip ni Kira. Buhay ko ito. At sa wakas, ako na ang bida. Huminga siya ng malalim at ipinakita ang mukha ng isang biktima. Akala mo ba ginusto kong mangyari to? Na magtago tayo? Hanson, mahal kita. At dahil mahal kita, handa akong harapin ang lahat ng ito kasama mo. Haharapin natin siya. Haharapin natin ang mundo. Magkasama. Ang mga salita niya, ang kanyang pag-arte, ay unti-unting kumalma kay Hanson. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang uri ng desperadong pag-asa. Sa kaguluhang ito, si Kira ang tanging bato na maaari niyang kapitan. Niyakap siya ni Hanson ng mahigpit. Sorry, nataranta lang ako. Tama ka, magkasama tayo dito. Habang nakayakap si Hanson sa kanya, napatingin si Kira sa salamin sa dingding. Nakita niya ang kanilang refleksyon. Isang lalaking nalilito at isang babaeng may determinadong ekspresyon. Lahat ng paghihirap niya, lahat ng taon ng pagkukunwari, ng pagtitiis na maging anino lang ni Tricia, ay nagbunga na. Ang bahay, ang pera, ang lalaki, ang buhay na dapat ay sa kanya. Abot kamay na niya ang lahat. At ano pa bang magagawa ni Tricia? Isang irresponsableng may bahay na walang alam gawin, kundi umasa sa asawa. Isang babaeng masyadong mabait at duwag para lumaban. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Kira. Naramdaman ito ni Hanson. Bakit ka tumatawa? Wala, sagot ni Kira. Isinubsob ang muka sa dibdib nito. Masaya lang ako. Dahil sa wakas, malaya na tayo. Malaya na ako. Pagtatama niya sa kanyang isipan. At habang iniisip iyon, narinig niya ang tanong ni Hanson na puno pa rin ng kaba. Anong gagawin natin? Ngumiti si Kira, isang nangiting puno ng kumpiyansa at kasamaan. Hayaan mo siya. Ano pa bang magagawa niya? Isa lang siyang kawawang babae. Itinaas niya ang kanyang tingin. Sinalubong ang sariling refleksyon sa salamin. At idinugtong sa kanyang isipan ang mga salitang magiging hatol niya sa sarili. Tayo ang mananalo sa huli. Hindi alam ni Tricia kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa hotel hanggang sa bahay nila ni Hanson
ay isang blangkong espasyo sa kanyang alaala. Ang tanging nararamdaman na niya ay ang manibela sa ilalim ng kanyang mga kamay na mahigpit niyang hinahawakan. Ang mga buto sa kanyang daliri ay halos lumabas sa sobrang diin. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang gustong pumatak. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang bahay na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ngayon ay parang isang malaking mausoleo, isang libingan ng lahat ng kanyang pag-asa at pagmamahal. Naglakad siya sa sala. Ang mga mata niya ay napako sa kanilang malaking wedding portrait na nakasabit sa dingding. Siya, nakangiti, suot ang kanyang puting bestida. Si Hanson, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nangungusap ng pagmamahal. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Parang mga estranghero ang dalawang taong nasa litrato. Hindi niya kilala ang babaeng iyon. Ang babaeng ngumingiti nang walang kamalay-malay sa ahas na nasa tabi niya. Dahan-dahan siyang naglakad-lakad sa loob ng bahay. Bawat sulok, bawat gamit ay may kaakibat na alaala. Ang sofa kung saan sila unang nanood ng pelikula bilang mag-asawa. Ang kusina kung saan pinagtatawanan nila ang mga sunog niyang luto noong bagong kasal pa lang sila. Ang lahat ng masasayang alaalang iyon ngayon ay nabahiran na ng lason ng kataksilan. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang amoy ni Hanson ay nasa mga unan pa. Ang damit nito ay nakakalat pa sa sahig. At sa ibabaw ng kanyang dresser, nakalagay ang maliit na kahon ng kwintas na ibinigay nito noong kanilang anibersaryo. Ang kwintas na may pendant na puso. Kinuha niya ito. Pinagmasdan niya ang munting puso sa kanyang palad. Malamig, walang buhay, tulad niya. Isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Si Hanson, niyayakap si Kira habang bumubulong ng konting tiis na lang. At doon sa wakas, may gumalaw sa loob niya. Hindi lungkot, hindi pighati, isang bagay na mas madilim, isang bagay na mas primal, galit. Isang dalisay, nagyayelo at nakakapasong galit. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang kwintas ng buong lakas sa salamin ng kanyang dresser. Ang malakas na tunog ng nababasag na salamin ay umaling-awngaw sa buong kwarto, sinisira ang nakakabinging katahimikan. Isang malaking bitak na parang sinulid ng gagamba ang gumuhit sa muhat sa kanyang refleksyon. Winasak ang imahe ng babaeng minsan niyang nakilala. Napatitig siya sa kanyang basag na imahe. Ang babae sa salamin ay hindi na ang Trisha na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng pag-ibig at tiwala. Puno ito ng wala. Isang nakakatakot na kawalan. Hindi na siya bumalik sa kama. Sa halip, dumiretso siya sa kanyang study table at binuksan ang laptop. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y nanginginig, ay matatag na ngayong nag-type sa search bar. Adultery, Laws Philippines. Lumabas ang mga resulta, mga artikulo, mga kaso, mga parusa, pagkakakulong. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Kung akala ni Kira at Hanson ay isang kawawang babae ang sinaktan nila, nagkakamali sila. Hindi nila sinaktan ang isang anghel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Hello? I would like to inquire about the services of Attorney DeMarco. Sabi niya sa isang boses na kalmado at kontrolado. Yes, I'll hold. Habang naghihintay, napatingin siyang muli sa basag na salamin. Hindi diborsyo ang gusto niya. Hindi paghihiwalay. Gusto niya ng paghihiganti. Isang paghihiganti na legal, brutal, at hindi nila malilimutan habang buhay. Sila ang gumising sa isang halimaw. At ngayon, haharapin nila ang bagsik nito. Hello? Attorney DeMarco's office. Sabi ng boses sa kabilang linya. Hello? Sagot ni Trisha, ang kanyang boses ay matatag na parang bakal. Gusto kong ipakulong ang asawa ko at ang kabit niya. At mayroon akong sapat na ebidensya para gawin yon.
Ang sumunod na 2 linggo ay ang pinakamahabang pag-arte sa buong buhay ni Tricia. Isang araw, pagkatapos ng kanyang tawag sa abogado, nakipagkita siya sa isang private investigator sa isang madilim na sulok ng isang parking lot. Ang lalaki ay nasa mga 40, hindi pala salita, at mukhang sanay na sa mga ganitong sitwasyon. I need eyes and ears inside my own house. Diretsong sabi ni Tricia, walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Cameras and listening devices. The smaller, the better. Undetectable. Tumango lang ang investigador. Kinabukasan, habang si Hanson ay nasa overtime na naman sa trabaho, ang grupo ng investigador na nagpanggap bilang mga pest control technician ay mabilis na kumilos. Nagtanim sila ng mga maliliit na kamera sa sala, sa dining room, at sa study. Naglagay sila ng mga listening device sa mga lugar na madalas pag-usapan ng mag-asawa. Pag-uwi ni Hanson ng gabing iyon, sinalubong siya ni Tricia ng isang matamis na ngiti at isang mainit na hapunan. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong niya, habang nagsasali ng paboritong pagkain nito sa plato. "Nakakapagod. As usual," sagot ni Hanson. Halatang nakahinga ng maluwag. Sa isip nito, ang katahimikan ni Tricia sa mga nagdaang araw ay senyales ng pagtanggap. O marahil ay hindi pa nito alam kung paano siya kokomprontahin. Maling-mali siya. Naupo si Tricia sa tapat niya. Ang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. "Napapansin ko, lagi ka na lang pagod. Lalo na pagkatapos ng business trip mo nung 1 linggo. Okay ka lang ba talaga?" Ang banayad na diin sa mga salitang business trip ay hindi napansin ni Hanson. Ngumiti lang ito. "Okay lang ako. Marami lang talagang trabaho. Babawi ako sa'yo, promise." Ngumiti pabalik si Tricia. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Okay, sabi mo eh." Sa likod ng ngiting iyon, alam niyang bawat salita, bawat galaw nila ay naitatala na. Gabi-gabi, kapag mahimbing na ang tulog ni Hanson, si Tricia naman ay gising na gising. Sa kanyang study, suot ang headphones, pinapanood at pinakikinggan niya ang mga recording ng araw na yon. Naririnig niya ang mga tawag ni Hanson kay Kira, ang kanilang mga bulungan ng pagmamahal, ang kanilang mga plano. Isang gabi, narinig niya ang isang pag-uusap na halos magpayanig sa kanyang kontrol. "Kailan mo ba siya kakausapin?" tanong ng boses ni Kira mula sa speaker. "Malapit na," sagot ni Hanson. "Hinihintay ko lang ang tamang tiyempo. Ayokong mag-iskandalo." "Dapat lang," sabi ni Kira. "Para pagkatapos nating i-handle si Tricia, wala nang problema. Pwede na nating simulan ang buhay natin." I-handle si Tricia. Parang basura na kailangang itapon. Parang isang problema na kailangang solusyonan. Hindi siya umiyak. Pinatay niya ang audio. Ang tanging reaksyon niya ay ang mariing pagkuyom ng kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang galit sa loob niya ay parang isang malamig na bato, matigas at hindi natitinag. Kinabukasan, isinalin niya ang lahat ng mga video at audio files mula sa kanyang laptop patungo sa isang maliit na external hard drive. Pinanood niya ang progress bar sa screen, ang berdeng kulay, na dahan-dahang pumupuno, na para bang kinokolekta niya ang lahat ng piraso ng kanilang kasalanan sa isang sisidlan. Nang matapos ang pag-transfer, hinawakan niya ang hard drive. Malamig at mabigat ito sa kanyang palad. Ito ang kanyang alas. Ito ang magiging sandata niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Ang abogado niya. "Mrs. Serrano," sabi ng professional na boses ni Attorney DeMarco. "Naripaso na namin ang lahat ng ebidensyang ipinadala mo. This is more than enough. This is a slam dunk case." Tumahimik ang abogado sandali, na tila binibigyan siya ng pagkakataong mag-back out. "Handa na ang lahat, Mrs. Serrano. Ang mga dokumento, ang petisyon. Sa oras na ibigay mo ang hudyat, isasampa na natin ang kaso."
Nakatayo si Tricia sa harap ng bintana ng kanyang study, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang mga ilaw ng syudad sa malayo ay parang mga bituin na matagal na niyang hindi napapansin. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang takot. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay desidido at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gawin niyo na. Ang malamig na hangin sa loob ng korte ay tila humihila sa lahat ng init sa katawan ni Tricia. Nakaupo siya ng tuwid sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney DeMarco. Ang kanyang muka ay parang isang maskara. Kalmado, walang emosyon, hindi mabasa. Sa kabilang panig, magkatabing nakaupo sina Hanson at Kira kasama ang kanilang abogado. Sa simula, mayroon pa silang bahid ng kumpiyansa. Marahil ay inisip nilang kaya nilang paikutan ng batas. Marahil ay inisip nilang ang lahat ng ito ay isang malaking pananakot lang mula sa isang asawang nasaktan. Ngumiti pa ng bahagya si Kira nang magtama ang kanilang mga mata. Isang ngiting mapanghamak na parabang sinasabing, tingnan natin kung hanggang saan ka. Hindi gumanti ng tingin si Tricia. Ang mga mata niya ay nakapako sa hukom sa harapan. Nagsimula ang paglilitis. Mayroon po kaming mga litrato, Your Honor. Simula ni Attorney DeMarco. Ang boses ay malakas at malinaw sa loob ng silid. Ipinakita sa isang malaking screen ang mga litrato ni Hanson at Kira na magkasunod na pumapasok sa The Elysian Shores Hotel. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang abogado ni Hanson at Kira ay mabilis na tumayo. Objection, Your Honor. That doesn't prove anything. Pwede silang magkita para sa isang business meeting. Objection noted, sabi ng hukom. Kalmado lang si Attorney DeMarco. Kung ganoon, Your Honor, mayroon pa kaming ibang ebidensya. Isang audio player ang inihanda. Sa pagpindot ng play, isang pamilyar na tunog ang pumuno sa korte. Ang tunog ng katahimikan sa loob ng bahay ni Tricia na sinundan ng boses ni Hanson sa telepono. Malapit na, sabi ng boses ni Hanson mula sa speaker. Hinihintay ko lang ang tamang tiyempo. Sumunod ang boses ni Kira. Dapat lang. Para pagkatapos nating i-handle si Tricia, wala nang problema. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kulay sa mukha ni Hanson ay biglang nawala. Napatingin siya kay Tricia. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ngayon niya lang naintindihan. Ang katahimikan ni Tricia sa mga nagdaang linggo ay hindi pagsuko. Ito ay paghahanda. Si Kira naman, ang kanyang pekeng kumpiyansa, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Mahigpit ang kanyang kapit sa braso ng kanyang abogado. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Hindi pa tapos si Attorney DeMarco. Sunod-sunod na audio clips ang ipinarinig. Ang kanilang mga tawagan, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga tawanan, habang pinag-uusapan ang pagtataksil nila kay Tricia. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanilang mga kabaong. Nang matapos ang huling recording, ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Pagkatapos, isang sigaw ang bumasag dito. Demonyo ka! Tumayo si Kira, nanginginig sa galit. Ang mga daliri ay nakaturo kay Tricia. Isa kang demonyo, Tricia! Sinira mo ang buhay namin! Ahas ka! Order in the court! Sigaw ng hukom. Malakas na ipinupukpok ang kanyang gavel. Pero hindi na nagpapigil si Kira. Hinila siya ng kanyang abogado para paupuin, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Mamatay ka na sana! Sana mabulok ka sa impyerno! Hinayaan lang siya ni Tricia na magsalita. Ang bawat sigaw ni Kira ay pag-amin lang sa kanyang kasalanan. Ilang sandali pa, ibinaba na ng hukom ang hatol. Ang mga salitang, guilty beyond reasonable doubt, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Parang isang panaginip ang sumunod na mga eksena para kay Tricia. 2 pulis ang lumapit kay Hanson. Ang tunog ng pagposas sa kanyang mga kamay ay malinaw na narinig sa buong korte. Napaluhod si Hanson umiiyak nagmamakaawa. Si Kira naman
ay napahagulgol na lang sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang babaeng minsay puno ng yabang at kumpiyansa ay isa na lang basahan ng kahihiyan. Ngunit habang pinapanood niya ang lahat ng iyon, wala siyang naramdamang saya. Wala siyang naramdamang tagumpay. Isang malaking kawalan lang. Ito na ang katapusan. Nanalo siya. Pero bakit parang talo pa rin siya? Tumayo si Tricia at tahimik na naglakad palabas ng korte, hindi na lumingon pa. Iniwan niya sa likod ang mga piraso ng kanyang basag na buhay. Lumipas ang mga taon. Nakatira na si Tricia sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment sa syudad. Simple lang ang kanyang buhay ngayon. Mayroon siyang trabaho sa isang maliit na art gallery. Natuto siyang mabuhay para sa sarili niya. Isang gabi, habang naghahanda siya ng kanyang hapunan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang katahimikan ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Akala niya ay ibababa na niya nang biglang may nagsalita. Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na nagdudulot pa rin ng pamilyar na kirot. Trish, ako to, si Hanson. Nakalaya na ako. Nagkita sila sa isang coffee shop na hindi pamilyar sa kanilang dalawa. Isang lugar na walang alaala. Pagdating ni Tricia, nandoon na si Hanson, naghihintay sa isang mesa sa sulok. Ibang-iba na ang itsura nito. Mas payat ito. May mga guhit na ng puti ang kanyang buhok at ang mga mata nito ay pagod. Isang pagod na hindi nakukuha sa trabaho, kundi sa pagkakakulong. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay napalitan ng isang bahagyang pagkakuba na para bang meron itong pasan-pasan na hindi nakikita. Naupo si Tricia nang hindi nagsasalita. Salamat sa pagdating mo. Basag ni Hanson sa katahimikan. Hindi umimik si Tricia. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Huminga ng malalim si Hanson at inilapag sa mesa ang isang folder. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Tricia. Divorce papers. Pinirmahan ko na. Ang pirma mo na lang ang kulang. Tiningnan ni Tricia ang folder pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Hanson. Para saan? Para makapagsimula na kaming muli ni Kira, sabi ni Hanson. Ang boses ay halos pabulong. Para maging malaya na tayong lahat. Ang salitang malaya ay tumama kay Tricia na parang isang sampal. Malaya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, sila pa ang may ganang humingi ng kalayaan. Hindi, sabi ni Tricia. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang yelo. Natigilan si Hanson. Ano? Ang sagot ko ay hindi. Pero Trish, nakulong na ako. Pinagbayaran ko na ang kasalanan ko. Si Kira, nawala sa kanya ang lahat. Hindi pa ba sapat yun? Dahan-dahang kinuha ni Tricia ang mga papel mula sa folder. Ang papel kung saan nakasulat ang kasunduan nilang maghiwalay. Ang papel na magbibigay sa kanila ng kalayaang magmahal muli at magpakasal. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tinitigan niya si Hanson, diretso sa mga mata. At pagkatapos, dahan-dahan, sa harap mismo niya, pinunit niya ang mga papel. Hindi sa galit, kundi sa isang malamig at kalkuladong paraan. Pinunit niya ito sa gitna, pagkatapos ay sa gitna ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ang mga ito. Inilapag niya ang mga piraso ng papel sa mesa. Hanggat ako ang asawa mo sa mata ng batas, hinding-hindi ka makakapagpakasal sa kanya. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Tumayo siya. Ito ang parusa niyo. Ang mabuhay ng magkasama, pero hindi kailanman magiging tama. Iniwan niya si Hanson doon, nakatulala sa mga piraso ng papel na sumisimbolo sa pira-piraso rin nilang kinabukasan. Lumipas ang mga buwan. Ang paghihiganti ni Tricia ay naging isang lason na unti-unti ring pumapatay sa kanya. Ang pait ay naging kanyang kasama sa araw-araw. Isang hapon, habang namimili sa supermarket, aksidente niyang nabitawan ng isang bote ng olive oil.
Gumulong ito sa sahig at nabasag. Kumalat ang langis at mga bubog sa kanyang paanan. Naku, bulalas niya. Hindi alam ang gagawin. Miss, okay ka lang? Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong at may isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang gagalaw, baka masugatan ka. Mabilis na tinawag ng lalaki ang isang staff para maglinis. Habang naghihintay, kinausap siya nito. Ako nga pala si David. Tricia, sagot niya. Mukhang marami kang iniisip, Tricia. Sabi ni David, ang mga mata ay mabait. Hayaan mo na yan, aksidente lang. Nang malinis na ang sahig, tinulungan siya ni David na kunin ang isang bagong bote at itinulak pa ang kanyang cart hanggang sa counter. Bago sila maghiwalay, ngumiti ulit ito. Maybe I'll see you around. O baka naman pwede kitang yayain magkape minsan para makabawi sa nabasag na bote? Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Tricia ang isang tunay na ngiti na namumuo sa kanyang mga labi. Sige, pag-iisipan ko. Nagkita nga sila para magkape at nasundan pa ito ng marami pang pagkikita. Si David ay isang arkitekto, isang taong nagtatayo ng mga bagay, taliwas kay Hanson na sinira ang lahat. Sa piling ni David, naramdaman ni Tricia ang gaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang gabi, habang naglalakad sila sa isang park, biglang nagsalita si David. You deserve to be happy, Tricia. Sabi nito, ang boses ay seryoso ngunit malambing. But you can't start a new chapter if you keep rereading the last one. Natigilan si Tricia, napahinto siya sa paglalakad. Ang mga salita ni David ay parang isang susi na biglang bumukas sa isang pintong matagal na niyang isinara sa kanyang isipan. Tumingin siya kay David at sa mga mata nito, wala siyang nakitang paghusga, tanging pag-unawa. Naintindihan niya. Ang papel ng kasal na ginagamit niyang kadena para itali sina Hanson at Kira ay ang parehong kadena na nakatali sa kanyang mga paa, pumipigil sa kanya na humakbang, pasulong. Tinawagan ni Tricia si Hanson kinabukasan. Nagkita sila sa parehong coffee shop kung saan niya pinunit ang mga papeles. This time, si Tricia ang nauna. Pagdating ni Hanson, mayroon ng 2 tasa ng kape sa mesa at isang folder, bago at hindi pa nagagalaw. Naupo si Hanson, ang muka ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Akala ko, simula nito, hindi alam kung anong sasabihin. Hindi na siya pinatapos ni Tricia. Binuksan niya ang folder, inilabas ang mga bagong divorce papers at inilapag sa harap nito. Kasama ng mga papel ay isang itim na ballpen. Pirmahan mo, sabi ni Tricia. Ang boses ay kalmado. Napatingin si Hanson mula sa mga papel, papunta sa mukha ni Tricia. Bakit? Anong nagbago? Huminga ng malalim si Tricia at tumingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga taong naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Dahil pagod na akong maging bilanggo ng nakaraan. At dahil sa'yo, hindi ako makalaya. Nagulat si Hanson sa sinabi niya. Ginawa kong misyon ang sirain ang buhay niyo. Pagpapatuloy ni Tricia, tinitingnan na siya ngayon sa mata. At nagtagumpay ako. Pero habang sinisira ko kayo, sinisira ko rin pala ang sarili ko. Ayoko na. Kinuha ni Hanson ang ballpen. Nanginginig ang kamay nito habang nilalagdaan ang bawat pahina. Nang matapos siya, itinulak niya pabalik ang mga papel kay Tricia. Kinuha ni Tricia ang ballpen mula sa kanya. Sa isang mabilis, ngunit siguradong kilos, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa linya. Ang bawat letra ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang puso. Nang matapos siya, isinara niya ang folder. Tapos na. Hanson, sabi niya bago tumayo. Sana mahanap mo ang kapatawaran. Hindi mula sa akin, kundi mula sa sarili mo. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palayo.
Trisha, tawag ni Hanson. Ang boses ay basag. Lumingon siya. Salamat, sabi nito. At, sorry, para sa lahat. Tumango lang si Trisha, isang tango ng pagtanggap at pagtatapos, bago tuluyang tumalikod at lumabas ng coffee shop. Makalipas ang 1 taon, magkahawak kamay na naglalakad sina Trisha at David sa dalampasigan ng El Nido, Palawan. Ang parehong lugar na minsay naging simbolo ng kataksilan ay ngayon, sa tulong ni David, nagiging simbolo na ng panibagong simula. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Masaya si Trish. Siya, isang tunay at payapang kaligayahan na nagmumula sa loob. Sa isang maliit at masikip na apartment sa Maynila, nagtatalo na naman sina Hanson at Kira. Hindi na naman sapat ang pera. Sigaw ni Kira, ibinabato ang mga bill sa mesa. Lagi na lang kulang. Ano ba ang ginagawa mo sa trabaho mo? Ginagawa ko ang lahat. Ganting sigaw ni Hanson. Ang muka ay gusot sa stress. Hindi madaling makahanap ng magandang trabaho ang isang ex-convict. Alam mo yan. Baka nakakalimutan mo. Kasalanan mo rin kung bakit ako napunta doon. Kasalanan ko? Ikaw ang bumigay. Ikaw ang nagloko. Ang kanilang pangarap na happily ever after ay naging isang bangungot ng panunumbat at pagsisisihan. Nakuha nila ang isa't isa, oo, pero sa isang presyong hindi nila kayang bayaran. Sa dalampasigan, huminto si Trisha sa paglalakad at hinarap ang papalubog na araw. Naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni David sa kanyang kamay. Okay ka lang? Tanong nito. Ngumiti si Trisha. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-ibig. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng pait o lungkot. Ito ay luha ng pasasalamat, ng paghilom, at ng kalayaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinama ang dampi ng hangin sa kanyang mukha at ibinulong sa sarili ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Malaya na ako.